na at likod ng bahay. Pasado 2:00 ng madaling araw, may kumatok. 2 katok lang. Banayad pero malinaw. Binuksan ko ang ilaw. Tahimik. Tila may gusto lang gumising sa akin. Baka pusa lang, sabi ko. Kinabukasan, tinanong ko si mama. Sabi niya, baka daw sila kuya o si papa. Pero bakit hindi nila tinawag ang pangalan ko? Ilang araw pa lang ang lumipas. Naliligo ako nang may tumama sa akin na maliit na bato mula sa kisame. Tiningala ko. Wala naman. Muli, dali-dali akong nagbanlaw. Pumunta ako kina mama. Tanong ko kung may pumunta ba sa bahay. Wala, sabi nila. Walang pumunta. Doon na ako kinabahan. Marso 25, 2025. Mahimbing ang tulog namin ni Lola. Hanggang sa hindi na lang basta katok, kundi malalakas na hampas sa pinto ni Lola. Hindi ko na pinansin. Nagdasal ako. Bahala na. Kinabukasan na nagtanong si Lola. Gising ka ba kagabi? Kumakatok ka ba sa kwarto ko? Nanginig ako. Ah? Ay hindi po. Nagising nga po ako sa katok. Akala ko po sila tita. Napakunot noo si Lola. Ay sino yon? Akala ko po ako lang nakarinig. Sabi ni Lola. Ay nako, baka kung sino na yang pumapasok sa bahay. Pero ako, alam ko na. Hindi basta sino ang pumapasok. Simula noon, gabi-gabi akong nagdarasal. Hindi na ako bumabalik sa ospital kung saan ko unang nakita ang pinto ng CR na yon. Hindi na ako natutulog ng walang ilaw. At kung sakaling may kumatok sa kwarto mo, ng 2:00 ng madaling araw, huwag mong buksan. Baka hindi na tao ang naghahanap sa'yo.